nasa linya na ngayon Si from the Attorney defense. Michael Poa. Attorney, magandang umaga po. Good morning, Attorney. Attorney Michael Poa. Attorney. Sana nga po ay Hi, umayos. Manong Ted. Hi. Magandang umaga po at magandang umaga rin po, Ma'am Sasha. Apo, and again, salamat sa panahon. Attorney, what's next po for the defense? Dito po sa naging desisyon ng impeachment court, unfavorable po sa inyo pong gusto mangyari kahapon. Opo, sa atin po, no, yung unang-una sa lahat, yan po ay isang possibility na na-anticipate naman natin given kung anong nangyari sa previous impeachment trials. So actually, kahit naman po ganun ang naging desisyon, handa pa rin naman po tayo. No? But of course, nagsabi rin tayo kahapon na whether the defense is for us or against us, we will submit to the decision or the ruling of the presiding officer without prejudice doon sa mga legal remedies na pwede nating ma-avail. But parati kasi yung tinatanong kung aakyat po tayo sa Supreme Court. Sa ngayon, in all honesty, hindi pa po namin napag-uusapan yung bagay na yan kasi yan ay isang natiling isang option pero dapat po kasi kapag-usapan din namin with our client. At sa ngayon, hindi pa po namin napag-uusapan. Opo. Naunawaan po natin yon. Attorney, hindi ba kayo nagulat kahapon na kayo ay nagkakaroon ng oral arguments and then meron na palang prepared decision ang presiding officer? Nung una, siyempre parang napatingin ako na meron na palang ruling kaagad. I thought magkakaroon ng break or something. But hindi ko na po siguro lalagyan ng anong aspersions or something. Baka naman po kasi nung nag-oral arguments kami noong Wednesday, ay baka naman may kasi ng pag-uusap. No? And yesterday was really for just a matter of clarification lang po siguro. Kaya meron pa tayong ginanap na Q&A. Although kanina nakakita din kasi ako ng report na nagsalita yata ang spokesperson ng impeachment court na parang before the impeachment trial even started nung July 6, I think meron ng ideya kung ano yung ruling dyan ng presiding officer. So, I think kinailangan lang talaga magkaroon ng oral argument para makita baka may mga points that will either sway the draft ruling one way or the other. Pero sa totoo lang, Manong Ted, ayoko na rin talaga. I don't want to be the one to cast aspersions kasi hindi naman natin din alam kung anong nangyayari after ng oral arguments ng Wednesday. Ako tinitingnan ko na lang baka nagkaroon na rin talaga ng mga pag-iisip at pag-uusap kaya meron na pong draft na na-finalize na lang siguro right after magkaroon tayo ng Q&A kahapon. But pardon me, Attorney Poa, as a non-lawyer, alam niyo yun, kahapon when we were watching it, para bagang ang aming payak na kaisipan na kaya nga may oral arguments para mapakinggan ang magkabilang panig. And then the court will have to, at least magsasabi na, okay, yan na yan. And then we will have to perhaps convene, caucus o anuman para pag-usapan. Pero para bagang ano pa ang purpose ng iyong pagdidiin na ito'y isang fishing expedition? Ano pa ang purpose ng inyong pagdidiin na dito accused now, present evidence later, kung gayong preparado na pala yung desisyon. Parang sa aming mga non-lawyers, parang sa amin lang po ito, parang prejudge na yung inyong kaso. Naintindihan ko po, Manong Ted, yung inyong sentimento. In fact, nakita ko rin naman online na maraming ganyang sentimento. But being one of the litigant parties dito sa impeachment court, I really don't think it's appropriate na ako pa yung mag-cast ng aspersions. But we appreciate those comments. No? But sa atin, nag-utos ng oral arguments, we complied. We did the best we can. And in the end, we will just submit to the wisdom of the court or the presiding officer. Okay. So, sir, ano ba ang inyong schedule po, panuntunan? Nagpe-present ngayon sa Article 4 ang prosecution. Kailan kayo maghaharap ng inyong mga kapwa testigo
sa article na ito? Paano ba ang inyo pong panuntunan? Base po doon sa naging pahayag ng ating presiding officer last week, ang mangyayari po, ang order of trial is iprepresenta po muna ng prosecution lahat ng kanilang ebidensya, testigo for all the articles. At pagkatapos po nun, once they have rested their case, kami naman po yung magprepresenta on all the articles. Yun po ang naging pahayag. In fact, that was something that we were hoping to be clarified on, no? Kasi nung tinatanong ako sa media niyan last week, hindi ko pa po masagot. And I said na that is something we want to clarify on. Pero buti nga, hindi na kinailangan kasi may isang senator judge, hindi ko lang matandaan kung sino ang nagtanong, at yan po ang naging pahayag ng presiding officer na mauuna ang prosecution sa lahat ng articles. And then pagkatapos po nun, kami naman po. Okay. Inyo na ho bang nakausap si VP Sara regarding sa nangyari po kahapon? Kasi kaninyo, sa bandang huli, yung pong inyong kliyente ang siyang magdedesisyon. Opo. Kahapon, in-update ko lang po siya. Siyempre, kahit nung sinasabi pa lang yung ruling, nakita ko na naman yung takbo. No? So, in-update ko na po ang ating Vice Presidente. Sumagot naman po siya. Sabi ko nga, ito ay isang bagay na napag-usapan na rin naman namin last week. At sinabihan ko na, pinayuhan ko na rin po siya kasi at least this is not naman just going into attorney-client. But nakapagsabi na kasi ako na, there's always that possibility because of the previous the corona trial, for example. Although, siyempre, ang posisyon natin, iba na yung panahon ngayon dahil marami ng intervening na nangyari sa kalagitnaan, meaning laws that were enacted. Pero siya naman, sabi naman niya, if that's what happens, that's what happens. We have our remedies, pero tingnan din natin, handa naman tayo. When we started this trial, ang first assumption naman po talaga natin is ibibigay lahat ng mga hinihinging dokumento. So handa naman po tayo. But syempre, gusto ko pa rin ilatag yung iba't ibang options na meron tayo at this point. Yun ang hindi pa namin napag-desisyonan o napag-uusapan ng malaliman. Okay. Sir, meron ho bang timetable kung kailan ka maaring pumanik ng Supreme Court? Ano lang po ito, academic discussion? Meron ba yan timetable na kapag lumipas ng ganitong kahabang panahon, baka wala ng saysay o para stop ka na? Opo, siyempre po ayaw nating mamut, no? Kunwari nailabas na yung mga dokumento, tapos napag-usapan na, ang mangyayari kasi sa atin mamumut. While that does not stop the Supreme Court to still issue a ruling for the guidance of the bench and the bar going forward. Pero na rin po, magiging moot na po ito. So kung kami aakyat sa Supreme Court, it has to be sa lalong madaling panahon. Pero ang kinakailangan kasi muna, magkaroon muna tayo ng certified true copy nung naging ruling kahapon. That's why humingi po tayo nun. But hindi po automatic na aakyat kami. Humingi lang kami just in case na aakyat kakailanganin natin. But gusto ko lang klaruhin kasi baka ma-misconstrue tayo Manong Ted. Wala pang desisyon kung aakyat o hindi. But we have to cover all our bases. So humingi tayo ng certified true copy ng ruling. Kaya nga po yung inyo pong formal manifestation po kahapon, may mga nagsabi nga na mukhang papanik ito kasi humihingi ng certified true copy ng desisyon ng court kahapon. Opo. And that's a fair assessment kasi po yun important, kumbaga requirement po talaga yan bago tayo makaakyat. So at least kung talagang aakyat tayo, nandiyan na yan. Ready na tayo. Okay, sige po. So attorney, kami po ay lagi hong iistorbo sa inyo para po lagi namin nakukuha ang panig po ng Vice President at muli magkaroon ng ganito pong talakayan. Salamat, sir. Opo. Maraming salamat, Manong Ted. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga po. Thank you. Yun, si Attorney Michael Powa sa panig po ng Vice Presidente. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM,
Laging true sa'yo, kapatid.